Hello mga Lods. Sa panahon ngayon, maraming relasyon ang nagsisimula sa attraction pero nauuwi sa kalituhan, pagdududa at minsan pagkabigla. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang sensitibong katotohanan na maraming ayaw aminin pero maraming lalaki ang nakakaranas nito at maraming babae ang hindi namamalayan na kanila palang ginagawa. Kaya kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Mga Lods, mga kapwa kalalakihan, kung sinasabi or sasabihin ng isang babae na 4 o 5 pa lang ang lalaking dumaan sa buhay niya, madalas i-multiply mo yan ng kahit 4 pa. At kapag sinabi niyang hindi pa siya kailanman nagtaksil o nag-cheat, sa isip niya, ang ibig lang sabihin nun ay hindi siya lumagpas sa pisikal na hangganan o sa pisikalan. Pero hindi niya isinasama ang emotional cheating na alam niyang mali pa rin. At sa totoo lang, malaki ang tsansa na nangyari din ang pisikal na pagtataksil. Bakit nga ba madalas itong mangyari? Kadalasan, ugat nito ang takot at pagprotekta sa imahe nila. Pinapangalagaan nila kung paano sila nakikita ng lalaki. Alam kasi ng babae na mahigpit manghusga ang mga lalaki pagdating sa nakaraan niya. Alam din nila na may mga desisyon sila sa buhay nila na pwedeng makaapekto sa kung paano sila titignan ng lalaki. Lalo na pagdating sa loyalty at kung pangmatagalan ba sila. Kaya imbes na sabihin ang buong katotohanan, fini-filter yan. Binabawasan nila. O kaya naman may mga detalye silang tuluyan ng tinanggal at inalis. Hindi naman ito laging may masamang intention. Madalas, galing lang ito sa mismong insecurities nila. Ang shame or hiya at sa takot na ma-reject or rejection. O takot na mawala ang taong mahal niya. Pero hindi nito binabago ang katotohanan. Ang pagbawas or pag-filter ng truth or ng katotohanan ay isa pa ring anyo ng manipulasyon. Ito ay paraan ng pagkontrol sa impormasyon para mabago kung paano ka makikita ng ibang tao. Kaya maraming lalaki ang nabibigla sa bandang huli dahil hindi nila nakuha ang buong kwento sa umpisa pa lang. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagiging transparent sa isang relasyon. Hindi ka makakabuo ng tiwala ng half-truth lang o kalahating katotohanan lang ang naibibigay sa iyo na impormasyon. Kung kasama mo ang isang tao at hindi tugma ang mga kwento niya sa mga kilos niya o kaya pabago-bago ang detalye ng mga sinasabi niya, kailangan mong mag-ingat at mag-observe, magmasid. Ang pattern ang nagsasabi ng totoo. Ang consistency ang nagsisiwalat ng katotohanan. At para sa mga babaeng nanonood ngayon, nasaan man kayo, ang pagiging tapat ay mas makakatulong sa inyo kaysa pagpapakita ng safe version ng sarili ninyo. Ang matibay na relasyon ay nangangailangan ng malinaw at bukas na katotohanan. Hinding-hindi ka makakabuo ng tunay na pagmamahalan habang itinatago mo kung sino ka noon o ano ang mga nangyari sa nakaraan mo. So, ano ang moral lesson dito? Sa huli, ito ang mahalagang tandaan. Ang katotohanan ay may bigat, tama. Pero ang kasinungalingan, mas mabigat yan kapag nabunyag na. Hindi lahat ng pagtatago ay dahil masama ang intention. Minsan, sa takot lang talaga. Takot na hindi tanggapin. Takot na mahusgahan. Takot na iwanan. Pero sa relasyon, ang takot ay hindi valid na kapalit ng katotohanan. Kapag pinili mong i-filter
o manipulahin ang totoo para lang magustuhan ka. Hindi ka minahal ng kung sino ka. Minahal ka lang batay sa kwento mo, sa ipinakita mo. At kapag dumating ang araw na lumabas ang tunay na kwento, ang kabuuan ng kwento, hindi lang tiwala ang masisira, pati respeto at dignidad mo. Para sa mga lalaki, huwag puro salita ang pakinggan. Obserbahan ang consistency, ang kilos, ang pattern. Doon nagsasabi ng totoo ang isang tao. Para sa mga kababaihan, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin. Mas kailangan mong maging tapat. Ang tamang lalaki, hindi ka iiwan dahil sa nakaraan mo. Pero may karapatan siyang malaman kung ano ba ang kwento ng buhay mo. Ang tunay na relasyon ay hindi nabubuo sa isang safe, manipulated version. Nabubuo yan sa buong pagkatao, kasama ang pagkakamali, aral at katotohanan at siyempre, pagbabago. 2,000 years later. So ayan po mga Lods, hindi madaling maging honest, pero mas mahirap mabuhay sa relasyong puno ng duda. So sana ay nagustuhan nyo ang video na ito at i-share nyo sa mga kaibigan para malaman at matuto sa mga ganitong mga kwento ng mga relasyon.